Binubuo ang New Testament ng 27 na libro na sinulat para ma-preserve ang mga alaala ng mga apostles tungkol kay Jesus Christ. Ginamit nila ang mga librong ito bilang resources sa kanilang pagsamba at pagtuturo ng mga bagong members. Sa pananaw ng mga Christians, ang New Testament ay pagpapatuloy ng Old Testament. Nag-umpisa ang kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa Old Testament at nagtapos sa kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus Christ. Sa Old Testament, niligtas ng Diyos ang bansang Israel. Para sa mga mananampalataya, ang pagliligtas na ito ay hindi maihihiwalay sa naging buhay, ministry, paghihirap, kamatayan at pagkabuhay muli ni Jesus Christ. Pinapakita ng connection na ito ang katuparan ng plano ng Diyos na maligtas ang lahat ng kanyang creation. Ito ang dahilan kung bakit may ilang mga libro sa New Testament tulad ng Gospel ni Matthew na bumabalik sa mga naisulat sa Old Testament. Maraming mga concepts at kaisipan ang ginamit sa New Testament na nagmula sa mga libro sa Old Testament. Naisulat ang mga libro ng New Testament sa isang language na popular na ginagamit sa mga lupaing nasasakop ng Roman Empire, ang Koine Greek. Ang ibig sabihin ng salitang koine ay pangkaraniwan, common. Dahil dito, madaling maintindihan ng mga nakasulat sa New Testament sapagkat naisulat ito sa language na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Karaniwang nahahati ang 27 books ng New Testament ayon sa genre ng literature. Gospels, history ng unang church, Acts ng mga apostles, ang mga letters ni Paul, ang mga letters na isinulat sa iba't ibang churches, Catholic letters, at apocalyptic revelation. Walang librong naisulat si Jesus. Mababasa lang natin ang mga impormasyon tungkol sa kanyang buhay, gawa, at aral sa mga librong naisulat ng kanyang mga disciples. Gospel ang karaniwang tawag sa mga ito. Ang mga librong ito ay ang buhay ni Jesus Christ ayon sa mga kwento ni Matthew, ni Mark, ni Luke, at ni John. Nasulat ang mga librong ito para magkaroon ng faith kay Jesus Christ ang mga tao at para makilala nila ng husto ang Diyos na kanyang Ama. Tinatalakay naman sa Acts ang umpisa, paglago, at paglaganap ng Christian faith sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at sa lahat ng lugar sa mundo. Iba-iba naman ang concerns ng mga leader at teacher ng mga unang churches na nasa iba't ibang bahagi ng Roman Empire. Ang mga letters ni Paul at ang mga Catholic o Universal letters ay naglalayong sagutin ang mga problemang pinagdadaanan ng mga churches na ito at para itama ang mga maling katuruang nakapasok sa kanilang samahan at ituro ang tamang ayos ng pananambahan. Ang purpose ng Revelation ay palakasin ang faith ng mga Christians na dumaranas ng persecution at magbigay ng pag-asa sa mga nakikipaglaban sa kasamaan. Binibigyang ng Revelation na sa bandang huli, magtatagumpay ang mabuti laban sa masama. Maraming mahahalagang katuruan ang makikita at mababasa sa New Testament. Ang mga katuruang ito ay may halaga at bisa pa din maging sa panahon natin ngayon. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng Taglish na pagsasalin ng Biblia, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisapuso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. For
God bless. In the name of Jesus, amen.